Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Nandito ulit tayo sa shop natin, HPT Motor Parts and Car Wash, flex mo. Sama natin si Angelo. Yan. So may customer tayo ngayon, uli si Boss Joseph D. Guzman ng BGS Auto Services yan sa may Magtaking. Wala na pangalan to eh, GX na Nissan Sentra. Yan. Ipapa-interior detailing niya. So ito yung loob. Pakita natin. Medyo hapon na kaya hindi nyo masyado makita. Lahat yan. Ceiling, napakadumi. Pakita mo. Tapos, babaklasin natin itong pupull down natin yung car seats. Lahat. Tapos, check natin yung sidings kung hindi kaya dito. Bababa natin. Pero mostly, ang binababa lang dito, pull down lang, ceiling, car seats, tapos yung carpet. Yan. Napakadumi ng sun visor po. Sun visor yan, dumi. Kita ba? Grabe ang dumi. Sun visor, tapos ito, ceiling or heat liner ang tawag dito. Tapos itong nyo, hawakan. Babalik natin ito sa alindog. Tapos, pagkita mo upuan. Ang dumi ng upuan, mga ka-DIY. Kasi yung kasi siyempre pag gumagawa tayo, tuturo namin sa inyo, before and after, ganito talaga yan. Papakita natin yung dumi para makita natin yung depth range niya. Yan. So, tools dito, tatanggalin natin. Unahin natin tatanggalin siyempre yung upuan. Meron kayong impact range or itong mismong range pang open, sakit. Yan, sakit tayo. Tanggalin na lang yan. Yan. So, ito, 1, 2, 3, 4. Tig-apat na tornilyo yan. Sagit lang yan mga ka-DIY. Mas mabilis pag may ganito kayo. Okay? So, itong process natin na to, mga 3 to 5 days pag pag rush, 3 days pag hindi tayo nag-rush, siyempre dapat malinis yung gawa. Mga 5 days na siguro. Interior detailing lang po yun ha. So, update namin kayo ulit mamaya. Babagasin mo na lang. Right? Buhatin na lang natin, pero dahan-dahan lang para walang magaspasan. Yan. Yan. Grabe yung dumi niya. Palawang na to. Tagal na rin kasi. Yung process niya mga ka-DIY, sim lang yan. Ang ilo. Itong backseat, mabilis lang to. Natanggal na rin namin to. Yung backseat, itataas nyo lang yan mga ka-DIY. Nakahook lang yan sa tatlo dito. Nakita mo? Nakahook lang yan. So, ito na, tanggalan namin. Yan. Tanggalin mo na yung isa. Kaya? Ka-DIY, may tornilyo lang to dito. Yan, so second down. Pangalawang upuan na tong pull down natin. Yun. Very good. Yan, sunod natin yung center console na babaklasin. May mga tornilyo lang yan. Kaya mga ka-DIY, tuturo namin sa inyo kung paano tanggalin itong likod sa baba. Sige, ilahin mo muna yung puti dyan. Hinihila yan. Yun. Tapos yan, iangat mo. Okay? Yun, baklas na. Dalawa lang naman to eh. Ang diskarte dito, para mahugot mo to, hilain mo to, hinihila to. Ito, tong itim na to. Para mag-open yan. Okay? So, ganyan lang yan. Tanggalin natin tong mga yung mga seat belts, tanggalin natin. Ito, yung mga tornilyo. Yan, tanggalin na rin natin yan. Yan, ang diskarte dito mga ka-DIY, pag tatanggalin yung center console, tanggalin muna natin to. Itong shift knob. Yan, iniikot po yan, may thread po yan. Para hindi ho masira. Yan, so babaklasin na natin tong center console. At pagka ang diskarte dito, pag hindi nyo matanggal, kasi andito yung handbrake tsaka yung shift gear, tanggalin nyo yung frame dito, yung bakal. Ito gawa to, tinanggalan natin. Nandito siya, oh. Yan.
Kailangan mo tanggalin yan para matanggal mo to. Sige, pakita mo. Yun, para mag-slide siya. Papasok doon. Ito. Kasi hindi mo talaga matatanggal pag hindi mo tanggalin itong frame. Kasi itong frame nakalagay dito yan. Okay? So, ganyan ho kadumi, oh. Yan. May kalawang na rin. Next thing na tatanggalin natin dito, itong ceiling. So, bago natin matanggal yan, syempre, tanggalin yung sa mga gilid-gilid dito. Ayan, yung mga plastic trim, tinanggal na rin natin. Hanggang dyan sa may baba. At yan, sa may gilid, tatanggalin din natin yan. Ayan. Itong carpet din, tatanggalin din natin to. Sige. Pati yung sa mga nandun sa baba, no? Sumasamahin natin lahat yan. Naka-clip lang naman yung mga yan, eh. Yan, tanggalin na natin tong carpet. Yun, ihanap na natin yung butas. Yan, pati sa mga gilid-gilid. Yan, para iwas punit. Yan, same procedure lang dun sa kabila. Tanggalin natin yung carpet. Itong seat belt. Yung bolt nya sa S14. Yung sa... Okay. Dahan-dahan talaga ito baklasin. Ayan. Tapos ikambyo mo. Yan, so ito po yung carpet nitong Nissan Sentra GX. Napakadumi. Nanunuot yung dumi, oh. Grabe. Mga kadiway, as our second day, ito yung titirahin natin, no? Wala kami magpahan, napakatuloy. Yan, no? Daming stain. Tagal na rin kasi ito, eh. Yan ang mga, natin, pakita mo isa. Diba? Hindi mo kayang basta-basta magkukuha lang isang araw ito, napakatumi, no? Yung mga na, eh, parang kaputik-putik na stain to or mancha. Tagal-tagal to. Sige. Sa first day, ang ginawa natin, nag-pull down tayo ng car seats, tapos yung mga plastic trim. At ito, pakita natin. Yung carpet. Yan yung carpet na hindi nalilinisan. Yan mo, napakadumi, oh. Medyo din to. Isang araw. Yan kasi basta-basta lilinisan, hindi magkaroon ng himulmul. Tapos ito, lilinisan din natin yung flooring, dashboard. Yan, babalik natin to sa lalagyan din natin doon ng trimmer para i-restore natin. Sidings din. Kaming sidings. Napakadumi. Against the light lang kasi kaya hindi nyo makita yung dumi, pero doon makikita nyo. Pati itong flooring, pati yung ceiling, pakita mo yung dumi. Grabe. Ay, sidings, oh. Dumi, oh. Pakita mo. Pakita dito. Tutok mo. Ano yung before and after sa paglilinis, oh, kasi hindi yung linis kailangan ng linis. Hindi ito ordinary car wash. Yan, papakita mo yan. Grabe, oh. Manunuot. Stain na po kasi yan. So ayan, sa second day natin, ang lilinisin natin siguro dito, itong dashboard, sidings, flooring, at yung mga plastic trim na kung saan binabad na natin kasi napakadumi rin. Yun, kung ano lang yung matatapos natin. Ang sa pagtitiling naman po kasi mga kadewa, hindi pwedeng madalian. Premium kasi ito, eh. Kumbaga, i-restore natin yung freshness ng sasakyan. Kaya hindi talaga pwedeng madalian ito. Okay, so mga ito mostly mga 3 to 5 days, depende na lang sa skills nung gagawa at depende sa dumi at sa chemicals na magagamit. Mostly yung pinapaditil nila mga 5 years ago pa lang, malinis pa yun, pinapaditil. Ito, ngayon lang nakatikim ka ng detailing. Okay, so yun muna ang update natin sa ngayon. Mga kadayway, dito na po tayo sa sidings. So unahin po muna natin dito sa side na to. So lalagyan po natin ng tape para makita natin yung difference mamaya ng
na detail or yung hindi. So, ayan, gagamitan po natin ng foam cleaner. Gagamitan po natin ng compact. Compact pala. Ingat lang po tayo sa may mga age para hindi masugatan. Ayan, nakikita nyo mga kadewa yung marumi. Yung mga hindi kayang gamitan na to, ibabrush na lang natin. Yung mga sinip-sinip, babrush na lang. So ayan o, marumi o. Yung mga singit-singit mga ka-DIY kasi hindi na natin nagagamit po yun sa mga singit-singit. Ano na lang, brush na lang. Halimbawa dito, sa may bulsa, brush na lang po yan. So yan mga ka-DIY, update po namin kayo mamaya after po nung side na to para makita po yung difference sa kabila. So yan mga ka-DIY, pupunasan na po natin. After 30 minutes po ito, kalahating pintuan lang po. Hindi po nasa mo ang hilo. Sige, nasa mo. Ayun. Para makita natin yung dumi. Dumi o. Sige, punasan mo. Medyo madilim sa part natin. Ito naman po yung sa may likuran. Pintuan sa may likuran. So, after 30 minutes. So, ito po yung difference niya. Tanggalin natin yung tape. So, ayan o. Medyo malinis na po ito. Ito po yung hindi pa po natin nagagalaw. So, 30 minutes. Isang oras po yung isang pintuan. Medyo marumi po talaga kasi o. Yun, hindi lang po yan basta-basta namumuti. Mga ano na, parang stain na siya. Foam cleaner. Tapos yung reverse po. Sa kabilang side, ito po yung gagamitin natin. Yung MTX. So, ayan. So, ayan po yung mga tapos na. 30 minutes. Then 30 minutes sa kabila. Ayan po yun. Makikita po natin yung difference niya kapag nasa maliwanag. Naka-flashlight po tayo eh. So ito po, namumuti-muti po yung hindi pa po nagagalaw. May difference na rin sila. Okay. Ito po yung gagawin natin mga ka-DIY. Ito po yung rubber sa may sidings. So bali, 5 piraso po ito. 2 sa harap, sa may likod, tsaka sa may pinakalikod. So ayan, bali 5 pieces po yan. So binabad po muna natin para yung mga dumi umalsa na. Hindi na po tayo mahirapan sa pagbabrush. So sige, ang hilo. So ganyan po yung gagawin natin mga ka-DIY. May babrush po talaga natin yan. So hanggang sa may kasingit-singitan kasi namumuti. Marami pong mga dumi po talaga sa ilalim. Okay. Doon po natin gagawin sa may lamesa para maibilad po natin ng maigi. Ha? So yan, nilagyan po natin ng palatandaan para hindi po maghalo-halo kung saan po yung para sa driver side, sa likod, di po tayo mahirapan sa pagbabalik after. So yan, habang ginagawa po ni Angelo po itong rubber, susunod po natin itong dashboard. So bali natapos na po natin yung mga sidings. Next po natin is yung dashboard. So medyo may katagalan po ito mga ka-DIY. So yan, medyo against the light po tayo. So gagamit po tayo ng flashlight para makita po natin yung dumi. So same process po. Lalagyan po natin yung tape po yung kabila. Hahatiin po natin para malaman po natin yung difference. So update ko po kayo mga ka-DIY mamaya.
So yan, nahati na po natin gamit po yung tape. So ito po muna yung unahin natin sa may gauge panel tsaka sa may manubela. Tsaka itong mga singit-singit po ng aircon. Ibabrush din po natin yan gamit po ng chemicals. So yan. Ito po yung gagamitin natin mga ka-DIY, yung cleaner. I-spray lang po natin ito. Gagamitan po natin ng ito. Ingat lang po para di matanggal po yung ending. So mga ka-DIY, marumi oh. May mga singit-singit po, brush na lang po yung gagamitin natin. So yan, ito na po yung update sa may dashboard po natin. So tapos na po itong kabila. So may difference na rin po doon sa hindi pa tapos tsaka dito sa tapos na. So malinis na po yung side dito. Next na po natin yung sa kabila. So yan, ginamitan na po natin ng ilaw para mas makita po natin ng maigi. Okay, so patapos na rin po yung doon sa may rubber po ng sidings. So ganito po siya karumi oh. Binabad na po namin yan ng isang araw tsaka isang gabi. So ito pa rin po yung dumi niya. So ayan, ibabrush-brush po natin yung mga kasingit-singitan. Medyo madulas na. Ito na po yung tapos na. Nabanlawan na rin po natin to. So hindi na rin po natin ipapaaraw. Kasi rubber baka lumuwag. Anyway, babanlawan na po natin yung mga rubber. So, kailangan po natin tutukan. Kasi may mga singit-singit po dyan. Kaya banlawan na po. Nabrush na po natin. So, ito na rin po yung update sa may dashboard. So, patapos na po tayo. So, yan. Malinis na po yung dashboard po natin. So, ito po, singitan po natin yan. Dito sa may part na to, hindi po natin pinasya. So, ano lang yan, singit-singit. Binrush din po natin. So, ginamitan na rin po natin ng ilaw. So, ayan, para mas maliwanag po. Para detalyado po tayo. Gumamit po tayo ng ilaw. Madilim po kasi kapag walang ilaw, oh. Ayan, hindi po natin makita yung mga dumi. So, kailangan po natin gamitan. Ayan, start po natin sa may mga plastic trim. So, nakababad na po yan ng overnight. So, ang next po natin is babrushin na rin po dito. So, gagamitan po natin ng chemical. So, ito po yung mga gamit natin. MTX. Tsaka reverse. Banaw na po natin ng mga plastic trim. Tapos na rin po natin na brush. So, for banlaw na po tayo. Then, patutuyo na rin po natin mamaya.
So next po natin mga ka-DIY, sa may flooring na po tayo. So iba-vacuum po muna natin bago nating iba-brush. So iba-brush na lang po natin with soap na lang po mamaya. Kailangan po natin i-vacuum kasi sobrang dumi tsaka may mga bubog po dito sa loob. So yan po yung loob po niya mga ka-DIY. Tinanggalan po natin ng carpet para malinisan po natin ng maigi. So ingatan lang po natin yung mga wirings po dito, baka mabasa. Siguro takpan na lang po natin mamaya ito sa may side na yan, sa may dashboard. So yun mga ka-DIY, bababaran po muna natin ng tubig na may sabon. Tsaka natin ibabrush po mamaya mga after 5 to 10 minutes. Babaran po muna natin. So yun mga ka-DIY, babrush na po natin. Nababaran na po natin ng tubig na may sabon ng 5 to 10 minutes. 10 minutes po ata. So ibabrush na po natin. Ingatan lang po natin yung mga sakit. And after po nito, babalawan po natin. So update na lang po ulit. So yan, tatanggalin po natin yung carpet sa may likod, sa may trunk. So dalawa po yan. Then ang next po natin is lilinisan na po yung flooring niya. So yan mga ka-DIY, tapos na po natin sabunin po yung flooring po ng Nissan Sentra. So ang next po natin babalawan na po mamaya. So damay na rin po natin tong mga gilid-gilid po dito kasi ang daming putik. Yan, babrushin na rin po natin para may sabay na rin po sa balnaw. Tinanggal din po natin yung mga rubber po niya. Ito sa may likod, sa may trunk, dito sa may pintuan. So babrushin na rin po natin itong mga ka-DIY para may sabay na rin po natin sa pagbabanaw po ng flooring mamaya. So ito po pala, wala pong mga butas-butas kung saan yung parang pagdidrainan po ng tubig. So ang gagawin po natin mano-mano, so ibabacuum po natin yung tubig po mamaya. Yung vacuum po natin is pwede po sa dry and wet. So pwede po natin gamitin po dito mamaya pagtanggal po ng tubig. Okay mga ka-DIY, babanawan na po natin. Okay mga ka-DIY, ang daming mga kalawang natin. Tanggal po natin sa babanawan. Babalawan po natin mga ka-DIY. So update ko po ulit kayo mamaya. Pagpapatuloy po natin mga ka-DIY sa pagbabanlaw ng flooring. So ito po yung mga natanggal po natin. May mga kalawang na. May mga kalawang. Ito po yung mga natanggal natin. Then i-vacuum po natin mamaya pag natapos po natin lahat. So dito pa lang po tayo sa may trunk. Update ko po kayo ulit mamaya. So ayan, tirahin na rin po natin yung dito sa may gilid ng mga pintuan. Dito. Hindi na lang po yung tubig natin para di masyadong pumasok. Tinakpan po pala natin yung sa may dashboard para may water kung mabasa yung mga hindi dapat mabasa. So ito mga ka-DIY, for drying na po tayo. So gagamitan po natin ng vacuum. So itong vacuum po natin, empty po ito. Ayan. So gagamitan lang po natin ng vacuum para ma-dry po natin kasi wala pong mga butas po ito. So ito po yung gamit natin. Ayan. Tapon po natin.
Siguro babanawan pa natin ng isang beses. And after po natin i-vacuum, pupunasan po natin ng basang-basahan para yung mga natitirang dumi, yung mga tubig na unti-unti natatanggal po natin. So, na-blower na rin po natin yung mga ka-DIY. So, dito po hindi po natin binasa kasi may mga wirings po dyan. So, gumamit po tayo ng towel. Ayan, malapit na po mga matapos mga ka-DIY. So, malinis na po yung flooring po natin. Natin yung ceiling. So, unahin po muna natin tanggalin po yung itong sa sun visor po ata to. Para maibabad na rin natin. So, dalawa yung tornilyo dito. Tapos dito, gaganyanin mo lang. Silagayan ng sun visor. Tanggalin na rin natin. Yes po tayo sa kabila. Same procedure. So, dalawa dito, isa doon. Marumi po, oh. Puti. Para matanggal natin itong mismong ceiling. Po natin itong handle. So, i-flop lang natin. Ingatan lang po natin para hindi po masira yung ceiling. May tornilyo po yan. May isa dito, tsaka isa dito. So, yun po. Na po tayo dito sa may handle. So, marumi po siya mga ka-DIY. Kailangan po natin baklasin. So, yan mga ka-DIY. Tanggalin po natin yung handle. May dalawang tornilyo po ito. Ganyan lang po. Tapos dito sa kabila. Ibang klase ito doon sa mga naunang interior detailing natin. Medyo nahirapan kami sa tornilyo nito. Bali, tatlo po ito Wala po doon sa my driver. Kami ng WD-40 kasi nahirapan kami kanina. Okay. Alin po muna natin yung plastic. Ito yung tornilyo mga ka-DIY, dalawa. Ito po yung nag-handle doon sa dito sa may ceiling natin. Tsaka may clip po dito para sa ilaw. Tatanggalin na lang po natin. Ito po. Maiwan po kasi yan dito sa taas. Ingat lang. Ayun. Ito yan natanggal. So, ingat lang po. Para magamit pa po natin sa pagbabalik. 1, 2, 3. So, tatlo po yan. Ayun. Lapit na. Oops. Ayun. Tanggal na. Try po natin tanggalin kasi hindi natin matanggal tong ceiling kapag hindi natanggal to. So, tanggalin po muna natin yung allen bolt. Tapos, try po natin na uklapin ito. Dahan-dahan. Ayun. Dahan-dahan lang. Ayun. Tanggal na. Tapos, tatanggalin po natin to para sa seatbelt. Para mabaklas natin to. Okay, standby. Na size 14. Matanggal natin. So, ayan. Tanggal na. Ayan. Papaklasin natin. Oops. Ayun. So, ito may clip. So, ayan. Tanggal na po natin. So, dahan-dahan lang natin ibababa para hindi mapunit. Ayan. Tanggal na natin. Ito po yung itsura po niya. Dumi. Tapos, ito po yung mga kailangan din natin ibabad. Yung mga natanggal. Po yung ceiling natin ay baba na po. Ito po yung mga gamit niya. Ito po yung itsura sa loob. Yung ilaw. Ayan. Sir Joseph malinis pa yung sa sa taas. Sa may bubong niya wala pang kalawang. Ganda pa. Ganda pa Original paint pa niya So ayan mga ka-DIY, ito yung process na kung saan tinanggalan natin tinanggalan natin yung ceiling niya, pati itong car seats at saka mga carpet niya. Yan.
Yan, so shoutout natin, Analos Vlog. Yan. Na. Yun, tapos Angelo Ildefonso. Ayan, napakasipag na makasama natin dito. Ayan, Boss Joseph, oh, napakalinis nung yung roof niya. Ayan, na kung saan dyan nakakabit yung ceiling natin. Napakalinis at walang kalawang, walang bulok. Ayan, pati dito sa may flooring niya. Walang kabulok-bulok. So ayan, ginagamitan natin ng detailing light para mas kita natin yung mga dumi. Tapos ito din yung sa may trunk niya. Ito yung flooring ng trunk. Na kung saan nakikita nyo na pininturahan na nila dito para siguro iwas kalawang. Yan. So yun mga ka-DIY, pupunasan po natin yung sa may bubong, sa may loob. Then isusunod na rin po natin yung sa mga gilid-gilid. Ayan, punasan po natin. So natanggal na po natin yung ceiling. Sa labas po natin gagawin. Punasan po natin yung sa may bubong, sa may mga gilid-gilid po. Tsaka ipa-final na rin natin itong sa flooring. Yung dito sa may likuran. Yung upuan niya, hindi pa natin tapos yan. Tapos ito yung ceiling niya mga ka-DIY. Yan o. Matagal-tagal na rin tong hindi na detailing, oh. Napakadumi, oh. Ang tawag dito mga carbon, gawa ng yan, laging nakabukas yung window ng sasakyan. Pumapasok yung carbon. Yan. Napakadumi. So ayan, sa ceiling na part na po tayo mga ka-DIY. Yan, ginagawa na po natin, nililinisan natin with chemicals at yung detailing brush, circular motion po dapat. So ito po yung sample gamit ang MTX, sige, na EPC all-purpose cleaner. Yan, para mababaran pa. Ito po ay hindi makukuha ng isang beses na po ito matagal po ito pabalik-balik. Dapat maingat yung gagawa nito kasi para hindi maghimulmul. Dapat iisang motion lang po yan. Kung circular lang dapat. So, ganyan. Nilalagyan po natin ng tape para sa ganun may reference po tayo na kung saan ito yung marumi at ito yung malinis para may comparison tayo kung lilinisan pa natin siya maigi. Disclaim ko lang po, ito po ay may chemicals po na ginagamit, so dapat naka-gloves po kayo at naka-face mask kung mahina po yung lungs ninyo or may sensitive po kayo sa mga ganitong amoy. Matapang po kasi ito mga ka-DIY. Okay? So yan po yung dumi niya. Puputiin po natin yan. Inumpisahan po natin to ng alas 12. So magti 3 hours na rin ito. Ano lang po ito, ceiling lang po ng kotse. Yan. Ulitin yan kasi napakadumi, oh. So ayan mga ka-DIY, dito na tayo sa carpet. Nililinisan na natin. Ayan, binabara natin to ng chemicals mga 2 nights 2 days pala. Ayan. Tapos ito na, pinafinal na po natin to. Grabe yung dumi nito. Kaya nabawasan na.
Hindi kasi pwede itong brushin ng ano, yung matigas na brush kasi maghihimulmol. Kaya dinadahan-dahan natin. Circular motion. Ito po yung nakuha natin, oh. Marumi. Daming buhangin. Marumi pa rin, oh. Nakailang banaw na po kami. Nakailang babad na. Tatlong banaw na. Pero marumi pa rin. Kailangan talagang tanggalin po yung carpet kapag nagpapa-interior detailing. Hindi makuha sa vacuum lang yun. Di makuha. Ito yung kadalasan na naapangan eh. Yung pagpapatuloy po ng video, so andito na po tayo sa may upuan. So, i-detail na rin po natin ito. So, ganito po kadumi, oh. So, kailangan po talagang tanggalin para mahugasan. So, gagamitan po natin ng chemicals po ito. So, ayan. So, ayan mga ka-DIY. I-start na po natin. So, ito po yung mga gagamitin natin. So, ayan, gagamitan po natin ng MTX, foam cleaner, tsaka itong reverse na detailing all-purpose cleaner po natin. Ayan ang foam cleaner. Kung makikita nyo, medyo malabo po yung video natin. Binababad po niya o nanginginig po yung foam cleaner. Gamitan din po natin ng MTX. Spray lang po yan. Mga masiselan po dyan, mag-gloves po kayo at mag-face mask kasi medyo matapang po yung mga chemicals na ginagamit po natin. So, wag po tayong gagamit ng medyo makapal na brush para hindi po masira po yung ating upuan. Ito lang po, medyo malambot na brush. Ayan, siguro itong isang upuan na to, aabot po tayo ng 1.5 to 2 hours hanggang sa pagbabanlaw. So, mga ilang beses po nating banlawan. So, ito po yung natanggal natin na dumi sa upuan. So, ayan. May pagka-brown po siya. So, yan po yung mga naipon ng mga dumi. So, hindi po kasi nakukuha talaga sa vacuum lang. Lalo na po sa mga matagal na sasakyan na. So, kailangan po natin na i-detailing. So, makikita po natin yung pagkakaiba. Tignan nyo po yung nagabitan natin ng chemicals sa hindi. So, ito po yung ginagawa po natin. So ayan, good morning mga ka-DIY. Dito tayo ulit sa HPT Motor Parts and Car Wash. So ito po yung dinidetail natin na Nissan Sentra GX na pag-aari ni Boss Joseph De Guzman. So it's our 5th day na po dito. So sa car seats na po tayo, yung process natin. Yan, lalagyan po natin ng foam cleaner. Antibacterial with lemon scent. Yan. Yung foaming na to mga ka-DIY, nagsiserve yan para mababad or masok yung mga stubborn dirts at yung mga stains na namuo kasi sa sobrang tagal, yung mga alikabok, yung pawis, yan, ano yung nagkakaroon ng mancha, nagiging putik po yan. Tapos dito binabrush na rin po ni Sir Angelo Ildefonso, kasama natin na detailer. Yan, circular type, yun, circular type po yan. Tapos with Analos Vlog, yun, gagamitan po natin ng electric grinder, drill pala. Pero yung gamit natin yan, cotton po yan mga ka-DIY, hindi po liha, hindi po brush, cotton.
Yan, circular motion po yan para na sa ganun, iwas himulmul po tayo. Ayan. Shoutout natin, Sir Angelo na bagong gupit. Ayan, buhay pa ba yun ang gupit? Yan, no? So, ganyan po yung sample. Ayan. Para yung dumi talaga matatanggal niya. So, ganyan po. Dahan-dahan po yan. At nilalagyan natin, dinidinan natin ng wet pressure. Para sa ganun, masip-sip na talaga. Pati kaluluwa nung ex mo na nang iwan sa'yo. Ganyan. Ganyan po yung process ng paglilinis ng car seat. Hindi po basta-basta. Yan. Dahil dito sa SPT, kung maselan yung customer, mas maselan po kami. Diba, sir? So, ito na po yung isa sa finished product natin na puwan sa back seat. Yan, pinapaaraw na po na mabuti. Yan. So, ito yung sa may front seat na isa. Tapos na rin. Tapos ito yung sa back seat. Yan. Napakadumi po nito dati. Pero ngayon, okay na. So, mga 2 days na tinira po ito. Lahat-lahat na. Yung 4. So, ito na po yung update sa sun visor po natin. So, overnight po na nakababad. Then, ang next po natin is ibabrush na po natin ngayon. So, nakababad na po siya ng overnight. So, marumi pa rin. So, ang susunod po na gagawin natin is babrushin na rin po natin. So, ayan. Dito sa kapila, gagamitan po natin ng reverse na chemical. Spray po natin. Gagamitin po natin. Nasya na, wala tayong pagkabito na. So, ayan, makikita na po natin yung pagbabago. Luminis na po. So, ito po yung isa na hindi pa tapos. Ito naman po yung ginagawa po natin ngayon. So, dito naman po sa kabilang side. Ito po yung gagamitin natin. Yung foam cleaner. So, makikita po natin mga kadaywayo, yung pagkakaiba po ng tapos na at saka sa hindi pa tapos. Linis na. Ito po yung gagawin po natin. Na isa. Susunod po natin ito, tapos itong handle. So, update ko na lang po kayo mamaya pag tapos na po nalinisan. Ito po yung update. So, dito po tayo sa may handle. So, medyo may kahirapan dahil masyadong marumi. So, hindi pa po tayo tapos dyan. Ito na po yung tapos natin sa may sun visor, then sa plastic trim po ng seatbelt po natin. So, ito po, unahin na lang po natin na banlawan kasi malinis naman na po. Baka yung handle po, baka ibababad pa po natin sa chemicals. So, ayan, bublower na po natin sa drying na po. Po mga kadeway, yung finished product po natin. So, napatuyo na rin po natin. Malinis na po yung mga kadeway. Malaki po yung pagbabago po niya. Papaaraw lang po natin ng kaunti para matanggal po yung mga natitirang tubig-tubig pa. Update po namin kayo dito sa ginagawa nating interior detailing sa
Nissan Sentra GX ni Boss Joseph de Guzman. So ayan, pang-anim na araw at ito yung final natin na ibabalik na po natin itong mga ceiling, carpets, tapos itong mga plastic trims. Yan, kasama natin si Boss Angelo Ildefonso. Tapos ito mga buwan, center console, at yung sa vlog compartment. Makita natin yung loob. Walang bulok, nilinisan din po natin itong mga ka-DIY. Pati itong flooring, nilinisan din po natin yan. Itong dashboard, dinitiling din po natin, yung manibela. Lahat, sinano natin yan. Hanggang doon sa may trunks niya. Palikod, nilinisan din po natin. Pakita mo, marinis. Yan. Yan. Pati itong shadings, itong sa loob. Malinis po yan, dinitiling din po natin yan. So, ganyan po, itsura ng interior detailing. Kailangan nang baklasin po natin yung ceiling, yung carpet, tapos yung car seats. Pakita natin yung kuwan mamaya. Okay? So, yun yung update. So, unang ilalagay natin sa pagbabalik itong ceiling. Napakalinis, oh. Yan, trabaho ng ano yan, XPT Motor Parking Car Wash. Siyempre, Analyst Vlog. Tapos si Angelo Ildefonso. Ayan. So, yan, gagawin na natin. Abang-abang ka na. Ilalagay na po nila mga ka-DIY yung pintuan. Ito nasa taas. Yan. Yung sidings nitong pintuan. Tapos yung mga clip. Dahan-dahan natin. Yun. Pag tumunog, okay na. Tapos may tornilyo sa baba. Yun. Kapit na rin yung tornilyo. Yan. Lagay na rin natin yung armrest. Tapos lagay natin yung sa babaw. Yan. Okay. Lagay na rin natin yung cover ng opener. Tapos, lagay na rin natin tong ano, window opener nya. Tinanggal natin to para matanggal to. Diskarte nito, yan. May dalawang guide to yung butas na dito. Dito mo ilalagay ganyan. Pero lalagay muna natin. Medyo mahirap to kasi hindi mo makita. Tutulak na natin yan, flat screw. So, dapat maging masilan kayo para hindi kayo makagasgas. Gamitan nyo ng basahan. Tulak natin ito. Ito. Yung pag natulak nyo na yung lock, try nyo, bubukas. Ayun, bumukas na. Tapos sara nyo ulit. Dapat hindi natatanggal to. Yan. Ayos na ba? Simple as. So yan, next natin ceiling. Ilagay na natin yung gamit sa loob. So yan, ikakabit na rin natin tong ceiling. So yan, ganyan po yung pagkakabit mga ka-DIY. Pagka ipapasok nyo, dapat nakabaligtad na para kasyang-kasya nyo. So yan, para hindi nyo nahawakan, lagay nyo na yung mga clip niya sa taas. 4 po yan. 3 sa may dulo. Yan, tapos ilalagay na rin natin yung sun visor. Okay, so yan, ilalagay na natin yung ano, lagayan ng sun visors para kumapit na po yung ceiling. Yan, pangalawang sun visor na po tayo. Tapos ilalagay na rin ni Angelo yung dito sa may ano, ilaw sa gitna. Ayan. Lagay muna natin yung socket. Tapos tapat natin sa may tornilyuhan na isa. Dalawa. Ayan, pogi. Ayan, yung grab handle na nilalagay. Ayos. Next natin yung takip ng seatbelt. Yan, next step po natin, ilalagay po natin yung window molding trim. O yung weather strip, ito ang tawag sa iba. Yan, yung rubber na yan. O kailangan ikabit natin yan para may kabit na rin natin yung cover ng ano, seatbelt. Pinabalik na rin ni Angelo yung dito sa may likod, right side. So sa pagbabalik niyan mga ka-DIY, meron po yung angle na tinatawag. Sundan mo lang yung angle niya, yung forma niya kumbaga. Naka-align naman yan kung
saan yung sa taas, sa gilid, sa baba, ganun. May angle po yan. Naka-form na po siya. At meron din yan sa yung kumbaga yung lips niya, meron din para sa labas at meron din para sa loob. Anyway, kakabit na rin po natin itong cover sa may seat belt. Kailangan nyo lang ipasok yung mga clip niya na dalawa. Yan. Doon lang. Para siya din yung mag-hold sa ceiling. Ayan. Yun, ganun lang po yan. Put a little bit of pressure, tapos ilalagay nyo na yung rubber molding. Yan, o rubber trims. Yan, so seatbelt na po ang kakabit natin, tapos yung cover ng seatbelt. Ayan mga ka-DIY, clips lang din po yan. Dapat merong hindi nyo mapagbaligtaran. Basic lang po yan. Yun. Tapos tapat nyo yung clip doon sa butas, tapos put a little bit of pressure, tapos okay na. Yun. Tapos yung rubber mold, yung rubber trims. Trim na tayo sa may gilid naman. Sa back seat. Lagay mo na isa. Yan, very good. Baliktad. Yan. Yun. Make sure na may nakalagay na clip para kumapit. Yun. Okay. Yun. So ayan mga ka-DIY, lalagay na po nila yung carpet. Yan po ang process kung paano magbalik. Yun. Yan. Lalatag lang natin to. May mga butas-butas naman yan sa center console, sa may cambio, ganun. Yan, ganyan po ang isura niyan mga ka-DIY. Nasa loob. Yung glove compartment, lagay mo na. Yan, lagay natin yung frame ng center console, yung bracket, yung bakal, para may kabit natin yung center console. Nut. Yung nut, lagay na natin. Tatlo yan. Yan, lalagay natin yung cup holder nito. Kasama yan sa center console nakakabit. May dalawang tornilyo. Tatlo yata eh. Meron pa sa taas. Seryoso yung dalawa. Kaway-kaway naman kayo. Yun. Ayan, tapos yung boots. Yung takip ng shifter. Shifter boots po ang tawag dyan. Tapos yung lagayan ng sa patong. Tapat lang naman po yan. May mga clip po yan. Kaya tinawag na cup holder yan, lagayan ng mga pang Jollibee. Yun, yung inumin. Drinks. Yan. So, drinks. Shifter ang tawag dyan, shifter. Knob. Shifter knob. I-thread mo lang yan, may thread yan. Yan, yung tornilyo. Pugi na naman. May clip, tapos ipapasok dito. Ipasok mo na sa clip. Sa part naman na ito mga ka-DIY, lalagyan natin yung mga car seats nya at ihuli na lang natin yung mga plastic trims. Ayan. Nahin natin dito sa may driver side. Yun, dahan-dahan lang para hindi sumayad. Tapos tapat nyo sa butas yung mga frame nya. Sagay nyo yung apat na tourniquets. Yan, ito yung driver naman, driver seat, yung isa driver side.
Yan. Papasok na. Tapos, kayo na lang doon sa loob. Doon, katapat na sa butas yan. Diba? Simple. So yan, ilagay muna natin yung sa may sensor ng seatbelt. Yan. Yung sakit. Kailangan kasi yan para matrace niya na hindi naka seatbelt. For safety. Yan, lalagay na rin po natin yung back seat. Meron lang tayong ipapasok dito mga kadewa, yung dalawa sa baba. Tatapat lang yan. So yan, papasok lang po natin yan. Tapos maglalak na po yan. Tulak nyo lang pababa. Yun. Ito yung sa may sandalan naman mga kadewa. Papatong nyo lang yan kasi may bracket doon na tatlo sa likod. Shoot lang nila yan. Yan o, mga bracket. Papasok ako. So dito po natin ipapasok mga kadewa. Tatlo po yan. Nandun. Sige na, ito. Pasok nyo yung seatbelt. Ito, ganyan style. Ganun din sa kabila, ipasok mo yung seatbelt. Yun. So pag ibabalik nyo itong likod, kailangan yung forma ng seatbelt na kaganyan para hindi ho siya maipit. Okay? Magkabilaan ho yan. Bigatan mo, ganun. Yan. Yan, bigatan. Okay na yan. Tapos lagay mo na yung seatbelt. Ilalagay na po natin yung mga plastic trims sa may gilid. Dalawa yan. Lo, ilagay mo na lang dito sa kabila. Yan, ganyan po yung paglalagay. Seatbelt. Yung seatbelt nasa labas po, hindi nasa loob ha. Itong isa. O, siyempre. Sa kabila naman, si Angelo. Hello. Busy yung cellphone ay? Hindi. Ayan, dito na tayo sa may trunk. Lalagay na po natin yung carpet nya.
Yan, good afternoon mga ka-DIY. So, andito po tayo ngayon sa HPT Motor Parts and Car Wash. So, ito po, meron po tayong engine detailing na Nissan Sentra ni Boss Joseph De Guzman ng BGS Auto Repair Shop sa may barangay Magtagi. So, ayan, in-interior detailing din po natin ito. So, ang last po na ginawa natin is back to zero. So, ang back to zero po pala ay para sa mga bad odors, molds, bacteria, viruses, mildew. So, yan. So, sa loob mga ka-DIY. So, ayan. Lalong-lalo na po sa mga nagsisigarilyo sa loob ng sasakyan. So, yan. I-steam po natin ng mga 3 hours. So, hindi naman po nagmamadali yung may-ari. Pa-promo po tayo sa Back to Zero. Mura lang po dito sa HPT. So, ito po yung fogging and disinfecting natin. Yung mga benefits ng Back to Zero, bad odors, bacteria, molds, germs, viruses, and mildew. Ayan, mga offer po natin, interior detailing, engine detailing, car wash. Ayan, tapos Back to Zero. Dito lang po tayo sa HPT Motor Parts and Car Wash. Ayan o, malinis na. Ilang days na. 1 week na ata yan. Pero malinis pa rin.